mabuhay. Ngayon, ang gagawin natin ay kakaiba. Adobong kangkong, pinaghiwalay ang katawan sa dahon. Meron siyang lahok na extra hot sardines. Hindi na kailangan dagdagan ng sili dahil sa ginamit natin ay sardines na maanghang. Pero meron tayong twist. Lalagyan natin ng boiled egg. Dahil dalawa lang kami sa bahay, kaya dalawa lang yan. May kaunting luya, pantanggal ng lansa nito. Malansa kasi yan. At meron din tayong bawang. Ang ganda ng gayat. Kailangan maliliit. Ito ang gayat ng sibuyas natin. Kunting-kunting asin. Alam niyo ang dahilan kung bakit. Napakaalat ng mga dilata natin. At meron din siyang konting paminta. Tuwing tayo magluluto, lagi natin iisipin na meron tayong go, glow, and grow. Ang grow natin, yung kanin na ating kaulam sa pagkain. Yun yung go. Ang ating glow, itong ating gulay. Itong mga gulay na to. At ang ating, ito yung ating glow, ha? Glow. Ibig sabihin, ito yung pampaganda. Ano yung pampagandang yon? Ito yon, kabilang yung kangkong, bawang, sibuyas, gayon din ang luya, paminta. At ang ating namang grow ay protein, itlog, at isda na nilagay natin sa lata. So, ating na natin ang finished product after this. Makikita nyo, ginamit ko ngayon ay butter. So, siya lang ating adobong kangkong with butter. Inuna natin ang luya. Pagkatapos, sinunod ko ang sibuyas. Maya-maya ang bawang. Kasi hindi maganda na sinusunog natin ang bawang. Laging tatandaan, bawal ang sunog na bawang. Masama sa kalusugan. Ang bango. Dahil butter ang ginamit, mabango siya. Yan ang dahilan kung bakit yan ang ginamit ko. Kasi hindi mabango ang dilata. Pwede na ilahok ang ating bawang. Kasunod na rin ang gulay. Yes, gulay agad. Inuna natin ang katawan. Huwag lalantahin. Inuna natin ang katawan. Huwag lalantahin. Sinunod natin ang gulay, ang dahon, huwag ring lalantahin. Pwede na natin isinod ang sardines. Nakakagutom ang amoy. Sa kaunting butter, napakasarap ng amoy ng ating niluluto na wala ang amoy ng lansa ng sardines. So, kung wala kayong butter, kahit anong oil, pwede naman. Kung meron naman, huwag niyong panghinayangan. Kalahating kutsarang butter lang o 1/2 teaspoon lang ang nilagay kong butter. Okay na to, luto na siya. So, ang itlog ilalagay na lang kapag ihahain na. Patayin na natin. Okay, ito na ang finished product. Hindi nyo nakita, nilagyan ko yan ng suka. At nandyan ang itlog. Nagutom na ang kasama ko, kaya iisa na lang itlog dyan. Nabawasan na ang ulam. Pero kumakain na siya. Pero gusto ko pa lang ipakita sa inyo ang finished product. Hindi ako nagsasabaw. Ayan, happy eating! Sa napakaunting halaga. Pero makakagawa tayo ng ulam na napakamasustansya. Subscribe and click the bell icon. God bless us all.
I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon